Let's pray. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito na ibinigay mo po sa amin. This day is a great day, O Lord God. Maranasan, Panginoon, ng bawat isa ang kapangyarihan ng iyong salita, pati ng iyong presensya, O Lord God, na magiging daan. Parang bawat isa'y kilalanin ka, magsuko ng buhay sa iyo. Maranasan, Panginoon, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Thank you, Lord. Thank you for your anointing. Thank you, Lord. Maging yung mga nasa online, Panginoon, wala man sila sa amin dito sa oras na ito, abutin mo rin po sila, Panginoon. Lumago ang bawat isa, magpatuloy ang bawat isa, maging matatag ang bawat isa, at maging mabunga ang bawat isa. Salamat po, O Diyos. Patuloy kang manguna, kumilos sa bawat buhay namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo na po. Hinihingal ako. Tumakbo pa. Ang bilis. Bilis. Sinong pangalawa na? Si Mahaan? Ang bilis mo, Mahaan. Hinihingal ako. Praise the Lord. Ayan. Glory to God. Okay? Magandang hapon sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, magandang hapon. Yan. Sabi mo, maganda ka pala pag hapon. Huwag kang magpapagabi. Yan. Pati yung mga nasa online, yan. Praise God. Purihin ng Diyos na buhay. Sunday is the first day of the week. Yung law of first, napakahalaga niyan. Yung mga una, kasi kung tama ang inuuna mo, yung mga sumusunod magiging tama. Praise the Lord. Amen? Kailangan maranasan ang Diyos na buhay. Makilala siya talaga ng lubusan. Amen. Kasi pag hindi mo talaga siya kinilala ng lubusan, hindi mo talaga mararanasan yung kagandahan ng paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Kay Lord, ako po ay 42 years old na. Yan. 42 years old na para kay Lord. Kasi nakilala ko siya 1982. Praise the Lord. Hindi mo may pagpapalit kahit ano paman ang Diyos na buhay na ito. Amen? Pero kailangan talaga total surrender para sa ganon. Kasi kung hindi, hindi mo ma-enjoy eh. Hindi mo ma-enjoy. Dapat total surrender. Hello, amen. Pinag-usapan natin yung mark of breakthrough believers. 3 bagay yon na sabi ko napakahalaga nun in order to experience breakthrough. Yan, yung double harvest. At talagang pwedeng mangyari yun talaga. Amen. Do you believe the word of the Lord? Amen. Yung mga messages na naririnig nyo rito, i-apply dapat para sa ganon ay maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Ano yung number 1 mark of a breakthrough believer? Ano yung number 1? Pakilakas. Yung mga nasa online, paki-type. Oh, praise God. Number 1 is what? Over. Ano yung number 2? Full of patience. Praise God. Kasi hindi ka makaka-breakthrough nang wala yung patience. Hindi ka makaka-breakthrough. Hindi pwedeng mainipin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi pwedeng mainipin. Pati yung maidlipin, hindi rin pwede. Mainipin at saka maidlipin. Ayan. Praise God. Number 3. Ano yun? Number 3. Kaya overcomer. Tapos, ano yun? Full of patience. And then, fully committed. Para wag nyong makalimutan, off. Overcomer, full of patience, and then fully committed. Praise God. Kailangan po kasi talaga fully committed. Doon talaga magsisimula ng lubusan ang Diyos. From overcomer to full of patience and then fully committed, doon ka talaga sisimulan ng Diyos. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga huwag babaliwalain ang ating mga pinag-aralan. Dapat ina-apply yan. Praise the Lord. Kaya nga nagtanong ako nung last Sunday, kung natatandaan nyo, na na ang buhay natin ay parang isang sasakyan. Ang sasakyan hindi aandar kung walang driver. Sa sasakyan, sino ang driver ng sasakyan? Sa buhay mo, sino ang driver ng buhay mo? May nagsisagot, si Jesus. Walang sumagot ng si Satanas. Praise the Lord. Dapat si Jesus. Tama? But the thing is, naalala nyo, di ba, may backseat driver na kung saan, yun ang nagdidikta kung saan pupunta. Si Jesus nga ang driver ng buhay mo. The thing is, sino ang nagdidikta
para kung saan kayo pupunta. Naintindihan niyo ba ako? Kaya hindi sapat na siya lang ang nagdadrive. Dapat ay siya ang nasusunod saan pupunta. Praise the Lord. Amen po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Minsan kaya wala yan, o kaya kadalasan kaya wala yan. Bakit? Hindi si Jesus ang nasunod. Hindi si Jesus ang nasunod. Hindi si Jesus ang nasunod. Meron gusto, papunta rito, kung si Jesus ang nag-drive at siyang nasusunod, papunta rito yon. Pero lumiko eh. Lumiko eh. Bakit? Hindi si Jesus ang nasunod. Yung backseat driver. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang ganun, huwag kang ganun, huwag kang ganun, huwag kang ganun. Kaya nga it needs fully commitment. Fully commitment talaga, fully committed. Praise God, para dapat masunod si Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kung hindi, paano yun? Paano mararanasan yun? Kaya nga, hallelujah. Itutuloy natin, but the thing is, pupunta tayo sa topic ngayon na, kasi fully committed. Ang topic natin ngayon, the price of commitment. Price, presyo, P-R-I-C-E, presyo. The price of what? Commitment. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, meron dapat, sa commitment, meron kang dapat bayaran. Meron kang dapat gawin. Sabi ko nga, dito sa level na ito, dito ka makakaranas ng something great. Naalala niyo yun? From nothing to something. And then from something to big things. And then from big things to great things. Great things starts from nothing. It can be, sabihin mo na wala ng direksyon ng buhay mo. Sabi ni Louie nga kanina, patayin yung ilaw sa kwarto. Ay ganun kadilim ang buhay ko. Anong kwarto nga lang yon? Kwarto ba ng kusina yon, Louie? Praise the Lord. Hallelujah. Kasi, madilim talaga ang buhay from nothing, but the thing is, pwede na mabago. Kahit anong tindi at anong dilim ng buhay mo. The moment you make Jesus as your driver of your life, magbabago at magbabago ang buhay mo. Praise God. Hallelujah. Amen? Pwedeng nagsimula ka sa kantang, yung naglalaro sa hangin ng buhay ko. Di alam kung saan ang tungo. Di ba ganyan naman tayong lahat eh. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulong-gulo. Yan. Praise God. Mga kabataan lang nakakaalam ng kantang yan. Kaya alam nyo na pag may sumasabay sa akin, mga kabataan lang po yan. Yan. Praise God. Hallelujah. Kakabless nga kanina ang mga usher, mga youth. Ang mga usher kanina sa communion. Mga youth, praise the Lord. Hallelujah. Ang susunod na usher naman dito, yung magkakasing timbang. Para lahat nagagamit, di ba? Praise the Lord. Glory to God. Kaya there is a price that we need to pay. Praise God. The question is, are you willing? Wala. Lord, ayaw nila. Are you willing? Yes. Sabi ng iba, hindi willing, kundi iling. Praise God. Ruth chapter 1, beginning verse 6. Tagalog ang babasahin natin. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng Teka, yun ba yun? Mali. Ayun. Ayan, yan. Tama nga. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Ano ang kwento nito? It's all about Naomi at saka na kung saan ay, anong tawag nito? Umalis sila sa Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Pero nagkaroon ng famine, nagkaroon ng taggutom, pumunta sila ng Moab kasama ang kanyang asawa na si Elimelech. Pagkatapos ay pagdating doon, may kasama ang dalawang anak na lalaki. Pero pagdating doon, 10 years after, may trahedya na nangyari. Anong trahedya? Lahat ng mga lalaki namatay. Ang natira, babae. After that, nagpasya si Naomi na babalik sa sariling bayan. May kumakatok. Pakibuksan. Sa sariling bayan, nagpasya. At nung nagpasya, ngayon ay na bumalik. Kasi ang kanilang
ang kanyang mga anak din ay nagkaasawa ng Moabita. Nagpasya na bumalik. At nung bumalik na sila, ito ang nangyari. Sabi niya, nabalitaan, ano ang nagbigay ng desisyon o ng pasya kay Naomi para bumalik? Ito yun, nabalitaan niya na ang kanyang bayan ay pinagkaloobanan ng Diyos ng masaganang ani. Kaya nanumbalik. At nung nanumbalik, praise God, ay kasabi niya, humanda sila ng kanyang sino mga kasama niya? Manugang. Umalis papunta doon kasama 2 anak. Nung pabalik sa kanilang bayan, manugang na lang ang kasama. Kasi namatay yung 2. Okay. Verse 7. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda, ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang. Nakaalis na sila, nasa daan na sila. Ang sabi niya sa mga manugang niya, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Nung ginawa nung biyanan, pinapauwi yung mga manugang. Praise God. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Tanong, naging mabuting biyanan ba si Naomi? May sumagot 2, 3, 4. May naging mabuting biyanan ba si Naomi? Bakit? At tumahimik ngayon lahat. Nagtanong lang ng bakit. Gusto niyong pauwiin? Kaya pag oras na sinabi, umuwi ka na, mabuting ang biyanan yun. Sa bahay yun, tapos sabi ng biyanan mo, umuwi ka na, bumalik ka na sa inyo. Mabuting ang biyanan. Di ba? Praise God. Kaya maghanap kayo ng biyanan na pauuwiin kayo. Maganda yung pinakita. Bakit? Ano ang katibayan? Ano? Ang layo na nang napuntahan. Malayo, wala pa doon. Layo na nang napuntahan. Wala, malayo na. Masyadong malayo na. Malayo na. Ang sagot naman nandyan din naman eh. Ayun, umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin. Naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Praise God. Hallelujah. Okay. Kasi relationships is two-way yan eh. Tanong, hindi, yung mga manugang naging mabuti. Paano magiging mabuti rin yun kung di rin mabuti ang pinakita sa kanya ng kanyang biyanan? Two-way lagi ang relationship. Amen? Yung iba gusto nila mahalin sila, pero hindi naman sila marunong magmahal. Nandiyan ba kayo? Kaya pa? Yung iba gusto ng regalo, pero hindi marunong magregalo. Yung iba gustong tumanggap, pero ayaw magbigay. Amen? Amen. Yung iba gustong mataas na grado, pero hindi naman nag-aaral. Di ba? Two-way yun. Hindi po pwede yun eh. Hindi po pwede yun. Okay. Kaya sabi niya, itulot na nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. Another reason kung bakit talagang mabuting biyanan ito. Mabuting biyanan. Bakit? Biruin mo, dinideklara ng biyanan na sana magkaasawa ka uli. Pambihira. Nabalo, sana magkaasawa uli. Praise God. Yung mga balo, may 2 balo rito. Praise God. Nakalagay dito, sana magkasawang muli. Kaya nga, yung isang balo, ay matindi talaga ang picture sa kanyang phone. isang balo siya. Praise God. Hallelujah. Matindi talaga yung kanyang picture. Yung picture niya sa phone talaga. Minsan nakatupis, minsan nakapambira. Praise God. Hallelujah. At hindi, ang tawag ko nga, sabi ko, adolescent. Pambihira. Glory to God. Biruin mo, itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Hinagkan niya, inakap niya. At
At saka sabi ni Naomi, di kita malilimutan. Praise God. Hindi naman kasi pang patay yan eh. Praise the Lord. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Maganda yung sinasabi ni Naomi at buong puso na talagang walang panginayang, talagang with sincerity yung sinasabi ni Naomi, umuwi na kayo. Kasi wala nang, umuwi na kayo. Tapos, napaiyak pa nga eh. Yung manugang dahil nakita yung katotohanan eh. Yung sinseridad, napaiyak. At sabi naman ng mga manugang, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Maganda ba ang respond ng dalawang manugang? Praise God. Tuloy pa natin pagbasa. Verse 11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Sabi niya, wala kayong maasahan sa akin. Tanda na ako. Hindi na ako magkakaanak pa. O kaya, paano ako magkakaanak? Wala akong asawa. Kung sakali mang magkaasawa ako at magkaanak, andun yun eh. Tuloy nga natin pagbasa. Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli. Matanda na pero umaasa pa. Kita mo, ulitin natin, mga anak, umuwi na kayo, matanda na ako mag-asawang muli kahit na umaasa akong makapag-asawang muli. Matanda na pero umaasa pa. May kilala kayong ganon? Nagtatanong lang naman kung may kilala kayo, hindi kayo makasagot, Ayun. Praise God. Praise the Lord. Pwede naman di ba? Praise God. O kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak. May kilala kayong ganon? Gusto ngayong gabi magkaasawa at magkaanak? Instant yun, hindi pwede. Ngayong gabi nagkaasawa tapos nagkaanak, pambihira yan. Ano yung biik? Kahit nga biik, hindi ganun di ba? Pambihira. Sabi tuloy pa, verse 13, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh. Naku po. Praise God. Ang ginamit dyan sa English, sa NLT ba yun? Sa NIV. The Lord's hand, ano ba yun? Tingnan nyo, ang may gawa doon, the Lord's hand. Sa English yan. Nagbabasa lang ako ng Bible sa English lang to Baka may magbanta na naman dyan, Mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Biruin mo yan, Ayoko madamay kayo sa aking kasawian. Kaya umuwi na kayo. Ini-encourage niya yung dalawa niyang manugang, umuwi na kayo. Umiyak yung dalawang manugang In short, may na-establish na relationship. Praise God. Amen? Verse 14, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At hindi. Kaya mayroong na-build talaga na relationship. Pagkarinig na yun, nag-iyakan lalo. O diba, pag oras na ganyan, yung pagdating sa iwanan, talagang iyakan blues yan di ba? Iyakan blues yan O diba, pag may namamatay, iyakan blues talaga yan O diba, iyakan na, bakit ganun? Ba't ka nauna? Praise God. Talagang masakit yun Pagkatapos nun, sabi niya, at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sandali, ulitin ko. Ilan ang manugang ni Naomi? Ano ang pangalan? At saka Ruth. Umiyak si Orpa at saka si Ruth nung una. Hindi namin kayo iiwan. Umiyak din si Ruth. Hindi ko kayo iiwan. Pero nung nagpaliwanag, itong si Naomi, ganito ang sitwasyon.
Ganito ang sitwasyon. Sabi niya, kaya mag-asawa na kayo. Kaya nagpaalam ngayon. After that, nagpaalam ngayon si Orpa. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Anong ginawa ni Ruth? Anong ginawa ni Naomi? Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Pambihira, oh. Sabi niya, yung isa, umuwi na. Pero umiyak din yun. Hindi pala lahat ng umiiyak. Totoo. Hindi lahat ng umiiyak. Hindi lahat! Naka-ready kayo eh, no? Praise God. Verse 16. Sumagot si Ruth. Sumagot si Ruth. Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Gusto kong marinig yan kay Hana eh. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ganda, no? Doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Ganda naman yan. Grabe naman yan. Ganda naman yan ng mga pangungusap, ano? Pambihira. Sino yan? Sino yan? Praise God. Sino ulit? Dapat maging root pa lang bawat isa, no? Pag root, rooted. Pambihira. Praise the Lord. Amen? Kaya, ngayon, pag-usapan natin, praise God, yung tatlong commitment. Praise God. Tatlong commitment. Una, Naomi's commitment. Yan. Praise God. Naomi's commitment. Sino ulit si Naomi? Biyanan. Tama? Natatandaan niya? Nasusundan niyo ba ako? Naomi is what? Naomi's commitment is a committed leader. Si Naomi, bilang biyanan, siya yung committed leader. Kasi, kung titignan nyo, napag-iwanan siya. Namatay ang lalaki, yung asawa niya, si Elimelech. Namatay yung dalawa niya anak, si Malon at saka si Elion. Namatay. Ang napag-iwanan lang ay sino? Si Naomi, babae. Alam natin na sa ayaw nyo, sa gusto nyo, weaker vessel ang babae kaysa sa lalaki. Mas malakas talaga ang lalaki kaysa sa babae. Praise God. But the thing is, yung leadership, ibang usapan. Ibang usapan. Amen? Na-establish niya. Na-establish niya yung alin? Yung pagiging strong leader. Kasi, hindi siya iniwan eh. Naturuan niya. Naturuan ni Naomi ang dalawang biyanan. Naging mabuting asawang dalawa, si Orpa at saka si Ruth. Naging mabuting asawa rin yung namatay na anak, si Elion at saka si Malion. Naging mabuti rin. Bakit? Mabuting biyanan din si Naomi. Kasi kalimitan sa mag-asawa, ang kontrabida, biyanan. Kontrabida, biyanan. Kaya nga, minsan, yung in-laws ay nagiging outlaws. But not Naomi. Pero hindi si Naomi. Amen? In short, she is a good leader. Praise God. Amen po ba? A good leader. Why? A committed leader. Yung committed yan. Na ang gusto niyang mangyari sa kanyang mga manugang mapabuti. Praise God. Hindi yata ang ganado yung ibang makinig eh. Praise God. Ang kanyang ay yung mapabuti yung kanyang tinuturuan, yung kanyang mga manugang. Amen ba? Minsan kasi, yung leader, gusto niyang mapabuti ka, pero yung nililid mo, ayaw niya. Ang tingin pa sa'yo ay kontrabida ka. Tama ba yun? Kaya, siya ay isang mabuting leader. Siya ay isang mabuting biyanan. Ang pakay niya kasi, ang purpose niya kasi, ay mapaganda ang kalagayan ng kanyang mga manugang. Praise the Lord. Nagkakaintindihan ba tayo at sang-ayon ba kayo na si Naomi ay isang mabuting leader, mabuting biyanan?
Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. May pangalawa. Sino? Si Orpah. Tingnan natin ang commitment ni Orpah. Orpah is committed as long as she has a partner with her. What kind of commitment meron si Orpah? Committed daw siya basta't may kasama siya. Andyan siya pag nandyan din yung jowa niya. Praise God. So in short, may kondisyon. At tahimik ang bawat isa. Hello, amen? Ganyan si Orpah eh. O di ba? Committed as long as she has a partner with her. But the moment her partner was gone, her commitment will expire also. If the situation is bright, she is all right. But if not, she will abandon you. Praise God. Yan si Orpah. If the situation is bright, siya na, paborito ka talagang yung merang rhyme eh. She is all right. How's if? Pag ang sitwasyon hindi maganda, pare. Praise God. Kaya may mga, hindi ko sinasabing, wala dito nun. Pag wala yung jowa, wala siya. Wala dito nun. Praise God. O kaya pag oras na no, ganito, hallelujah. Ako nga natutuwa ako kay Louie, walang halong pambawag yan. Praise God. Kasi medyo obvious yung response ngayon ni Louie. Praise the Lord. Glory to God. Salamat sa Diyos. Ha? Praise God. Hallelujah. Sabi niya, hindi ako spy ng China. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kasi isang testing yun eh. Isang testing talaga yun eh. Mas maganda kung taga-church ang magiging partner mo. Pero alam mo ba na minsan, yung iba, uma-attend dahil na sa partner. Pero pag wala na rin siya. O kaya pag naging partner na, nawala na. Pag nanliligaw, andyan. Pero pag oras na hindi na nanliligaw, magjowa na, nawawala na. Katotohanan ba yan? Hindi. Hindi. Tatandaan nyo, ang partnership bilang mag-asawa, panghabang buhay yan. Panghabang buhay yan. Hello, amen? At mag-iingat din kayo. Nasa Galatians chapter 3. Sinabi niya, kayo, mga Israelita, nagsimula kayo sa tama, pero nagtapos kayo saan? Sa mali. Ang hirap nun. Yung sinimulan mo tama, pero magtatapos ka sa mali. Sinimulan mo maayos, pero mapapasama ang buhay mo. Naku po. Yan ang sayang na pagkakataon niya. Praise God. Hello, amen? Yung iba naman kanta, sayang. Praise God. Hallelujah. Kaya si Orpah, pag may kasama, sabihin na natin hindi jowa. Pero pag andyan kaibigan, aaten. Pero pag hindi atin ng kaibigan, di rin siya pupunta. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ikaw ba yun? Kamo. Praise the Lord. Kaya nga, kasi, sa maniwala sa hindi tayo, kailangan natin ng Diyos. Maliban na lang kung ikaw hindi naniniwalang may Diyos. ATS ka ba? Umira. Kung hindi, wala namang Diyos eh. Isang galing lolo mo, sa lolo ko, sa lolo ko, sa lolo ko. Isang galing yung pinakadulo. Still, may creator talaga. And we are the creation. Hello, amen? Praise God. At ang mundong to, sinong gumawa nito? At kung titignan nyo, mag-research kayo, magganyan kayo, huwag lang kayo matatakot. Kasi talagang mga ginagawa talaga ngayon ay talagang gusto talaga yung mayayaman ay i-depopulate ang mundo sa kadahilan ng paghindi. Pag nagpatuloy ito sa dami ng population, talagang sabi niya, magugunaw ang mundo, mapapabilis. Mapapabilis. Tingnan nyo yung climate change.
It seems parang hindi totoo, parang gawa-gawa lang yan, para may mga ganyan-ganyang mga bagay. May nagsasabi na kung saan ang purpose ng bakuna to depopulate the world. Praise God. Sino yung mga nagabakunahan dito? Taas nga ang kamay yung nabakunahan. Yung nabakunahan. Karamihan tayo. Hindi ka nabakunahan, Leslie. Kasi, anong mga bakuna nyo? Di ba? Ang habol na bakuna noon, made in US, Europe. Hindi mga ganyan. Praise God. Kasi iba pag made in US o kay Europe. Inaayawan ng China. Pero alam nyo ba, na ang pinaka-lesser, lesser harmful, yung Sinovac. Pero huwag na nating takutin ang ating sarili. Pero we need to pray. At saka, lagi akong magpuputol ngayon. Paalala nyo sa akin mamaya para hindi ko makalimutan. Magkakaroon tayo ng deliverance talaga. Bakit? Ang dami po palang namamatay ngayon. Pero tingnan mo yung katabi mo, hindi ka kasama. Praise God. Kailangan natin ipag-pray ito na kung saan. Dalawa na yung kakilala ko, nagbabasketball, namatay. Yung isang pastor, recently lang. Yung isang mas bata, nasa mid-40s. Babasketball, biglang nag-collapse. Nagbabasketball, biglang nag-collapse. Pwede mong isipin, wag ako dapat mag-basketball para hindi ako mag-collapse. Yung iba naman, nagko-collapse kasi hindi nagbabasketball. Walang exercise. The thing is, praise God, hindi natin i-allow in the spirit dito yung bagsik ng bakuna sa pangalan ni Jesus. Walang mamamatay. Walang untimely death dito. Sinisira natin yon in Jesus' name. Amen? Pati yung mga nanonood, praise the Lord, kasama kayo rito. Praise God. Hallelujah. Kaya, check your commitment. Ala Naomi, a good leader? Or ala Orpa, na conditional. Pag may kasama, pag wala, nawawala. Praise God. Hindi pwedeng ganon. Hindi lang yung jowa, kundi kaibigan or what. Praise God. Hello. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Praise God. Si Leslie nagtuloy-tuloy. Praise the Lord. Glory to God. Purihin ng Diyos. Kaklase ni CJ, nagtuloy-tuloy. Praise God. Natutuwa ako ngayon kasi ang mga medyo lumalago, magkakasize. Praise God. Praise God. Nawawala mong tito, Leslie. Praise God. What kind of commitment you have? Praise God. Hallelujah. Amen? Ang ganitong kasama ay iiwan ka nila agad. O kaya, minsan kasama pa sila sa plano. Pero hindi hanggang dulo. Ang salitang ito ay hindi dahil sa ako po ay nagsisentimiento. Hindi po, pinag-aralan lang natin yung Bible. Praise God. Ano pa? Hindi talaga nag-reset ng buhay. Makikiramdam lang muna, pero bandang huli, iiwan ka rin. Hello? Amen? Yung iba, andyan pa ang kasama, pero nawala na. Sabi niya, bakit? Medyo tinamaan yata sa mensahe. Nagtampo. Huwag ganoon. Ang salita ng Diyos matalas, kaya masakit talaga yan. Amen? Pag tinatamaan ng mensahe, alam ka, pasalamat ka. Bakit? Kasi conscience yun si Lord yun Amen? Kasi magpatuloy ka lang. At habang nagpapatuloy ka, unti-unti, makikita mo may nangyayari, may nagbabago. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Pero tandaan nyo si Orpa, umiyak din. Umiyak din si Orpa. Bakit? Nasasaktan din si Orpa yung ganong commandment.
Nasasaktan din. Pero ang problema kay Orpa, wala talagang desisyon. Andyan ba kayo? In short, hindi mo talaga maaasahan yun. Kaya nga, ang nilagay ko, di ba, yung number 3, na mark of breakthrough believers, fully committed. Not just committed, but fully committed. Amen. Praise the Lord. Number 3. Number 3. Ruth's commitment. Ruth's commitment. Ruth was fully committed. No matter what happened, with or without partner, she will continue to be reliable and responsible. Wow. Ano raw si Orpa? Fully committed. No matter what happened, with or without partner, she will continue to be reliable and responsible. What kind of commitment you want? Praise God. Ala Naomi? Ala Orpa? O ala Ruth? Dalawa yung tama. Praise God. Amen ba? Glory to God. Pero walang Ruth kung walang Naomi. Pero Naomi was a good leader. Dalawang na-produce. Orpa at saka Ruth. Pero yung Orpa, bumigay. Yung Ruth, nagpatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, dapat nagpapatuloy ka. Praise the Lord. Amen po ba? Saka ang commitment mo, praise God. Ang commitment mo, hindi pwedeng 50-50. Ang 50-50, delikado. Agaw buhay yung 50-50. Hello, amen? Hindi rin 75%. Hindi rin. Yung 90%, di pa rin. 99, hindi rin. Kailangan 100%. Hello, amen? Praise the Lord. Kaya nga, tandaan nyo, may nakikita o wala, tuloy lang. Alam ng Diyos, siyang ating totoong pinaglilingkuran, magpapakatotoo rin siya sa atin. Praise God. Kung totoo ka, lalo siyang totoo. Praise God. Amen? Praise God. Kaya tatandaan mo na, may nakikita o wala, tuloy lang dahil may alam niya na may Diyos na totoo na siyang pinaglilingkuran niya. Alam yun ni Ruth. Kaya tingnan mo, ang sabi niya, kung sino ang Diyos mo, Diyos ko rin. Saan ka pupunta, doon ako pupunta. Saan ka titira, doon ako titira. Sino ang Diyos mo, Diyos ko rin. Yan ang kaibahan ni Ruth at saka ni Orpa. Amen? Ang involved dito, hindi lang yung blood. Ang involved dito ay sinong Diyos mo? Kaya kung gusto mo talagang makilala ang Panginoon, kailangan mong lumago. Kailangan mong patuloy. Mag-ayos ka ng buhay. Ang buhay po, hindi lang yung kasalukuyan. Tatandaan niyo yan. Praise God. Hindi porke medyo magandang trabaho mo ngayon, medyo maganda ang kita mo ngayon, hindi ibig sabihin na magpapatuloy yan. Pwede rin na magpatuloy. Pinagpala ka ng lubos, pero ikasasama ng buhay mo. Temporary din lang yan. Hello, amen? Mga kapatid, ang mahalaga niyan. Ano ka kaya after 5 years? Mabuti. After 10 years? Mabuti. After 15 years? Ang problema na hindi mo haharapin ngayon, ipapamamana mo yan paging sa next generation. Kasi minsan, lalo na, hindi ko sinasabing lahat, lalo na pagkabataan. Kasi malakas eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay matalino naman ako, sa pag-aaral matalino ako. Hindi naman lahat ng matalino nagtagumpay eh. Alala niyo yung kwento ko, may kaklase ko eh. Second year high school kami nun eh. May babae, maganda siya, matalino pa. Pero, hindi nakatapos ng high school, buntis na. Oh. I mean, nasira ang buhay niya. Hindi ko alam. But the thing is, kaya nga sabi ko elementary, valedictorian. High school, valedictorian. College, cesarean. Yan ang masaklap. Kaya nako, ayusin mo buhay mo. Praise God. Sabi ko, paano kung nawala na yung sinasandalan mo? Praise God. Hello, amen? Kaya, paalala lang,
unless commitment is made, there are only promises and hopes, but no plans. Kaya commitment is so important. Okay, unless commitment is made, there are only promises and hopes. But the thing is, no plans. Kaya kapatid, hallelujah. Ang commitment na ito na bibigay mo sa Diyos ay hindi dapat nag-e-expire. Tulad ng sabi ko, last June 18 ay ika-42 years ko kay Lord. Praise God. And this coming December ay ika-39 years ko as ordained minister. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Amen. As ordained. As ordained. Praise God. But the thing is, nakilala ko si Lord 1982. After 2 months, I decided to serve Him. Actually, pagkakilala kong gano'n, following Sunday, nung nag-invite sila na sinong gustong maging disciple at gustong maglingkod sa Diyos, ako po, isang linggo pa lang, the following week, nag-decide ako, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pero hindi ko pinlano na mag-preach. Isang linggo pa lang. Tapos, merong LSS noon. Hindi po yun last song syndrome, hindi. Life in the Spirit seminar yun. 1 whole day seminar yun. And then, nagtawag sila, sinong gusto? Umaten ako. Pagkatapos, pinagbasa ako ng aking pastor. Nung nagbasa ako, nagandahan sa pagbabasa ko. Tagalog yung binasa ko, medyo inayos ko ang pagbabasa ko. Nagandahan. At nung nagandahan, kapwa ko, pakikamot ka. Ariko, tingnan mo naman. Ito, Ariko. Ayan. Hindi mali. Ilakas mo, kamot ka ako. Kasi, ano naman? Makatinga, hindi nga ako makapag... Ano ba yan? Pasensya na, pag oras na talagang mga 3, mali eh. Yan. Pambihira. Ano ba yung sinasabi ko? Ano yan? Ayun, nagbasa ako. Sabi ng pastor ko, magpapastor ka. Sabi ko, nagbasa lang, magpapastor na. Ginandahan ko lang ng konti ang pagbabasa ko. Papastor ka. Ganun punto ng Pangasinan. Papastor ka. Talaga? Sabi ko, mukhang nasubo ko rito, pinagbasa lang ako. Kaya siguro, napapansin ko rito, pag pinagbabasa ko, yung iba halos ayaw magbasa. Halos ayaw ayusin ang pagbabasa. Baka masabihan, magpapastor ka. Papastor ka. Hindi. Ang maganda kay Armand, tagapagpaliwanag talaga yun doon sa mga praise the Lord. Pag sa mga games na natin, bakit? Yung mga ganyang pag oras na si Armand ang nagpaliwanag, clear as crystal. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hindi nyo alam yan pag hindi kayo ma-attend ng God's Army. Napakaganda magpaliwanag, mag-explain ni Armand. Yan. Praise the Lord. Kailangan, kapatid, seryosohan to. Hello, amen? Kaya, lesson to learn. Number 1, you may have to fight a battle more than once to win it. Minsan, praise God, kaya nga it needs commitment. Why? May mga laban na hindi mo makukuha sa isa lang. Hindi mo makukuha sa 2 lang. Hindi mo makukuha sa 3 lang. Hello, amen? Pero paano mo mapagpapatuloy ang laban kung hindi ka fully committed? Praise the Lord. Hello, amen? May proseso talaga yan. Hallelujah. Ako naniniwala darating ang oras. Hallelujah. Ay magiging top 10 din tayo sa basketball sa Pilipinas. Kasi yung Latvia, 23 ba yung Latvia? O anong rank nila? Rank 6? Hindi. Rank 6 ba yun? 20 plus. Rank 6? Ay, dito pero sa Word, hindi sila rank 6. Hindi sila rank 6. Sa 20 plus sila sa Word. Doon sa tournament na yon, rank 6. Pero tinalo natin, Nataranta sila eh. Kasi underrated ang Pilipinas. Underrated. Minsan underrated ka eh. Nang tingin ng mundo ay para bang wala kang future.
Tingnan mo nga yung katabi mo. Matindi future niyan. Praise God. Hello. Kung ano ang nagisnan mo na buhay, hindi yan ang magiging buhay mo. Kung pangit ang nagisnan mong buhay, you have the right to decide na hindi ganun ang magiging buhay mo pagdating. Kung hiwalay ang magulang mo, praise God, it doesn't mean na pag ikaw nag-asawa rin hiwalay din. No! Cut that curse. Hindi ako magiging ganun. Ganun. Praise the Lord. Hello, kung mahirap na pamilya ang kinagisnan mo, i-cut mo yon na sa iyong generation, yayaman ang pamilya mo. Amen. Bakit? May decision ka. Amen. Praise God. Kung sa pamilya mo, wala pang nakapagtapos ng pag-aaral, in your generation, no, makakapatapos ka ng pag-aaral. Amen. Huwag mo lang silang gayahin na ang aga-aga pa nagjojowa na. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi nga araw-araw naliligo, nagjojowa na. Ambir. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Number two. Great changes may not happen right away. But with effort, even the difficult may become easy. Ooh. Praise God. Hallelujah. Glory to God. I repeat, great changes, yung great changes may not happen right away. But the thing is, with effort, it needs commitment. Even the difficult may become easy. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, kaya natin yan. Praise God. Kaya etong year na ito, reset mo buhay mo. Huwag mong yung commitment na binibigay mo nung last year, hindi ka nun. I challenge you, huwag nyo isasacrifice ang linggo. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. Narinig niyo siguro mga patotoo. Lagi kong pinapatotoo. Sa amin, pag oras na linggo, on my side and on the side of my wife, pag Sunday, non-negotiable. Non-negotiable. Ako sinabi ko sa pamilya ko, pag linggo, namatay ang mother ko, ang father ko, sinabihan ko sila, pag linggo, hindi ako makaka-attend. Pastor ako. Pag linggo. 4 ang libing Sabado. Praise God. Hello, amen? Glory to God. Kaya, pag ikaw may asawa, nabuntis ka, huwag ka maanganak ng linggo. Praise God. Pag ikaw magpapakasal, huwag linggo. Praise God. Hallelujah. Kakausapin mo anak mo, anak, huwag ka lalabas ng linggo, ha? Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Amen? Amen ba yun? Sino ba yung may recently lang yun na hindi nga. Pero si Jester. Praise the Lord. Kaya pray namin na huwag linggo, Lord. Huwag linggo para si Jester andyan. Oo. Huwag din Sabado. Praise God. Magagalit ang Sabadista. Praise the Lord. Bakit? Maapektuhan ng linggo eh. Maapektuhan ng linggo. Pwede naman pakiusapan yan eh. Praise the Lord. Hello. Amen? Tignan mo great changes may not happen right away. Hindi yan. Lalo na kung medyo matindi-tindi ang gusto mong maabot, hindi yan biglaan. May proseso yan. Praise God. Pag nagtrabaho ka, nagsimula ka lang, 1 buwan ka pa lang, the following month, promoted ka na, di wow. Di ba? Hindi ganun. Kahit anong galing mo. Hindi ganun. Amen? But with effort, even the difficult may become easy. Praise God. Amen po ba? Tingnan mo, kahit anong hirap ng subject, pag may effort yan, dadali yan. Anong kalimitan na ayaw ng estudyante? Praise God. Praise God. Yung inaayawan nyo, hindi sa pagyayabang, yun din lang ang gusto kong subject. Ang ayaw na ayaw ko yung ang haba ng babasahin mo pagkatapos ang isasagot ABCD. Mas gusto kong magkwenta kahit walang kwenta.
Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang madali lang yun kung may effort kang gagawin. Praise the Lord. English, nahirapan ako. Alam mo ba, kung mag-e-effort ka rin, madadalian ka rin eh. Praise God. Hallelujah. Yung si Jenny kanina, pagdating namin dito, tapos lalabas siya, nag-English pa siya eh. Ano sabi mo sa akin kanina, Jenny? Ah? Pa-English. Wow! Sabi ko ganun. Sabi ko, nyari. Praise the Lord. Kasi kung may effort, dadali. Kaya lang ganyan, nahirapan ka. Bakit? Wala kang desisyon. Praise the Lord. Hello, amen? Ano pa? Number 3. Oh, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Love is not maximum emotion. Love is maximum commitment. See? When you say love, it's not what? Maximum emotion. Pero karamihan, pagdating sa love, yan ang maximum. Emosyon. Pero love is not a maximum emotion. Love is a maximum commitment. Panghabang buhay yan eh. Praise the Lord. Hello, amen? Panghabang buhay yan. Kaya huwag mong sasayangin ang buhay mo sa... Naku po. Ulitin ko, kung nagsimula ka sa tama, dapat tapusin mo sa maayos. Yung iba, good starter, pero hindi hindi good finisher. Eh, di tapon. Tapon yun. Praise God. Tanong, ito hindi condemnation, but the thing is, time to reset kung mali. Kamusta ka ngayon? Umamin ka ng totoo lang. Pero wag mo nang sabihin. Sarili mo lang, sa isip mo lang, kamusta ka ngayon? Totoo bang malago ka? Totoo ba talaga na ganado ka pa? Totoo talaga na nagpapatuloy ka? Ikaw lang. Wag mo nang paparinig yung sagot mo sa katabi mo. Ikaw lang. Totoo ba talaga? Kung hindi, time to reset. Pero wag mong bulahin ang sarili mo. Time to reset. Reset mo buhay mo. Kung gusto mong may mangyari. Amen? Mahal mo ba talaga si Lord? Praise God. Yes po. Kasi pag nag-worship, naiiyak po ako. Love is not a maximum emotion. Love is a maximum commitment. Praise God. Salamat sa Diyos kasi, praise God, pagdating sa praise and worship, yung presence of God, andyan, nararamdaman natin. Purihin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, nag-expect po talaga ako, praise God, na itong year na ito, ay makukumpleto natin talaga ang banda. Praise God. Hallelujah. Sa susunod, mga kapatid, pag maluwag na yung nakuha nating lugar, meron na tayong mga tambouriners at mga interpretative dancers. Pero ngayon, may practice lang. Practice lang. Makikita nyo Sister Vilma, interpretative dancer natin yan. Makita nyo, tingnan nyo Sister Vilma. Magiging interpretative dancer yan. Nakita nyo. Praise God. Hallelujah. Yung mga, hallelujah. Kita okay. Ang tambouriner, makita nyo, anak, yung kapatid ni Pastor Jerry Biray, mother ni Pastor Romel Guevara. Yung nakita, yung mga umatin sa Cuneta. Tambourine dancer yun. Tambouriner yun. At hanggang ngayon, nagtatambourine pa. Ganda siguro tingnan ni Louie magtambourine. Ano? Ang bira. Sample daw. Walang tambourine eh. Kaya niya yun. Ako nga, nakaya ko. Tambouriner ako dati. Tinatawanan nga ako kasi hirap akong pagsabayin ang kamay ko at saka pa ako. Tinatawanan ako. Sabi niya, si Pastor, ay ganito, ay hirap, antigas ng katawan. Bakit? Ikaw, kaya mo? Malambot katawan? Opo. Kaya mo? Opo. Sigurado ka? Opo. Kaya mo, hindi mo ginagawa. Ako, hindi ko kaya, hirap ako, ginagawa ko. Sino mas matino sa atin? Di na tahimik. Praise the Lord. Hello, kaya nyo? Ayaw sumagot. Praise the Lord. Number 4. The difference between involvement and commitment is what? Like ham and eggs. The chicken is involved, the pig is committed. Which is better? Chicken or pig? Ulitin ko. The difference between involvement and commitment is like ham and eggs.
Why? The chicken is involved, but the pig is committed. Which is better? Chicken or pig? Chicken. Ha? Chicken kayo dyan. Nandiyan naman. Ha? Oh. Ayos ah. Oh. Involved ang chicken. Pero yung iba ayaw sabihin kasi katimbang eh. Pero ang pig committed talaga. Kasi pagkwentuhin mo magkwentuhan ng manok at saka ang baboy. Anong sasabihin ng baboy? Buti ka pa. Involved mo, itlog. Ako buhay. Ayos. Tumawa pa si Sophia. Praise God. Buhay yun eh. Involved siya. Bakit? Nagpuproduce ng itlog. Pero ang baboy, buhay. Yun ang talagang committed. Hindi lang involved. Buhay ang binibigay. Praise God. Ang totoong committed, buhay. Parang yung pig. Di ba? Praise God. Hindi naman nangingitlog ang baboy. Buhay niyang binibigay. Praise God. Involved ang manok. Dahil may itlog. Praise God. Pero ito, buhay. Ang kailangan, if you want best, give your life to God. Kaya nga lagi kong challenge, don't just give your talent. Give your life to God. Hallelujah. Dahil nahanap ni Lord, hindi yung mga talented, kundi yung mga committed. Praise God. Kasi kung talent ang pag-uusapan, lahat tayo hindi pasado. Meron mas magagaling na sa atin. Amen? Kung ang talent ang hanap sa praise and worship dito, ay hindi qualified. Kasi may mas magagaling. But the thing is, ano yun? Hallelujah. Ang hanap ng Panginoon is not your ability, but your availability. Ang talent kasi, nade-develop yan. Nade-develop yan. Praise God. Amen? Praise God. Pwedeng i-develop yung talent na yan. Praise God. Hallelujah. Number 5. It was character that got us out of bed. Commitment that moved us into action. And discipline that enabled us to follow through. Wow. Ano yan? Character that got us out of bed. Yan. Praise God. Kasi kailangan ng character eh. Babangon ka. Pero yung commitment, it will move you into action. Praise God. Kaya hindi lang kwento yun. Kikilos talaga. But yung discipline, yun naman ang enable you to follow through. Magdedere-derecho ka. Hello, amen po ba? Naiintindihan niyo ba ako? Praise God. Totoo, ha? Totoo. Praise God. Amen ba? Kaya mga kapatid, tingnan mga, pero kung magtatanungan kayo, check, sarili mo na lang. Mag-i-expire ba yung commitment? Sarili mo lang. Mag-i-expire ba yung commitment mo? Praise God. Yung pag-attend mo, mag-i-expire ba? Praise the Lord. Hanggang kailan? Pag walang problema. Paano kung nagka-problema? Titigil ka? Praise God. Hallelujah. Kailangan. Praise God. Pag may pagpapala, pag may blessing, sige. Pag wala, paano pag wala? Ibang usapan. Mga kapatid, tutuhanin natin ang ating relasyon sa Diyos. Dapat talaga may matibay talaga tayong commitment sa ating Panginoon. Kung saan, ulitin ko, hallelujah, glory to God. Ako mismo, may pangarap ako noon. Pero ako mismo, kasi galing ko yun mag-iisip Karamihan dito kasi wala na yung pero sila Divine na, nung nandoon pa sa ewan ko natatandaan pa ni Divine tong kwento kong ito. Na kung saan, kasi laki akong probinsya At pakukuhanin ako ng baka. Sa bukid, malayo yun. May dadaanan kaming puno ng baliti. Balitado sa amin. Alam niyo naman pag baliti Alam niyo ba yun? May mumu. Ang kwento doon ng mga matatanda, minsan may pugot ang ulo ng laki-laking tao. Minsan naman, mayroong baboy na laki-laki nandun sa taas ng sanga.
Ang daming mga kinuwento. Pag kukuhanin yun, hindi mo pwedeng kuhanin ng maaga yung baka o kayang kalabaw. Kailangan, para mabusog ng gusto. At pagkatapos nun, paiinumin mo pa sa isang ilog doon. Dadalhin mo, puro kawayan, walang bayan doon. Dapat wala ng araw. Kapag dadaan doon, pag dadaan ka sa Balitig, maglalakad, malayo yun. Walang kabahay-bahay. Kaya ang gagawin ko, mag-iisip ako. Pag nandun na, kung ano-anong iniisip ko, balang araw, pupunta ako sa Amerika, sa Europe, ganyan-ganyan, hanggang sa malagpasan ko yun ang panglaban ko sa takot ko. Nag-iisip ng maganda. Praise God. Hallelujah. Amen? Naintindihan ko yung iba, nag-iisip ngayon. Panlaban nila yan sa takot nila kasi nag-iisip ng gusto. Panlaban sa takot. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun ang ginagawa ko. Tapos iinumin mo yung kalabaw. Doon sa ilog. Alam ng tatay ko kung pinainom mo o hindi. Sabi niyo, bakit? Pagdating sa bahay, pag hindi mo pinainom sa ilog yun, diretso doon sa gripo namin. Iinom at iinom talaga yan. Bakit di mo pinainom lahat? Ay, lagot ka. Lagot ka. Kaya painumin mo doon. Habang nandun yun. Ay, kung ano-anong ginagawa mo, kung ano iniisip-isip mo, mag-iisip ako. Ang iisipin ko, hindi yung nakakatakot, kundi yung magaganda. Para sa ganun, maaliw yung... Kaya minsan, i-train mo tong isip mo. Kasi etong isip mo, yan ang maglulugmok sa'yo kung mali ang iniisip mo. Huwag mong patulan yung isip mong hindi maayos. Nilalabanan. Hello, amen? Praise God. Kahit dito magtanungan tayo, hindi lahat ng umaattend dito, hindi pare-parehong sagot pag nagtanong ako. Kasi may kanya-kanyang intindi. Hello, amen? Yung iba naman hindi makasagot, nahihiya ako. Huwag ka mahiya. Yung iba naman, talagang ayaw sumagot. Pero the thing is, ikaw din ang lugi pag nangyaring ganun eh. Ayusin mo pakikinig mo. Ayusin mo para makinabang ka. Ayusin mo para darating ang oras, magiging matibay ka. Kasi sa totoo lang, hanggat normal ka, may dadaanan kang problema. Sa maniwala ka at sa hindi. Maging abnormal ka na lang para wala kang problema. May dadaanan ka. Praise God. Amen po ba? Glory to God. Kaya ayusin mo karakter mo. Yung commitment mo, kasi yan ang kikilos. Dapat disiplinado. Amen po ba? Commitment is a daily choice to keep going. To say no to the distractions and temptations. And decide that you will remain focused on your goal. And do what it takes to get there. That's commitment. Amen? I repeat, it's a daily choice to keep going. Hello, amen po ba? May dadaanan yan, kapatid. May dadaan. Hindi po pwede na kung saan same level ka lang. Praise God. Hindi po pwede na kung saan hindi ka umusad. Hindi pwede. Dapat lumalago. Dapat committed. Kaya nga darating ang oras. May matindi kang... Yung iba nga, sinisimulan lang. Hindi tayo sabay-sabay. Pero tiyak sunod-sunod to. Kanta natin yan. Di man tayo sabay-sabay. Tiyak ito'y sunod-sunod. Huwag niyong kakantahin sa patay yun. Kasi pag sa patay niyo kinantayan, delikado yun. Di man tayo sabay-sabay. Tiyak ito'y sunod-sunod. Huwag yun. Praise the Lord. Hallelujah. Ano yun eh? Bridge yun eh. Di ba? Anong nun? Praise God. Di man tayo sabay-sabay. Tiyak ito'y sunod-sunod. Makatatanggap ng special favor. Ayun, special favor yun. Yung special favor. Glory to God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magseryoso po tayo. Darating ang oras. Hallelujah. Makakaranas ka ng mga bagay na talagang... Ruth was willing to pay the price no matter how costly it was. How about you? You want like Ruth? May nangyari ba kay Ruth? Price is what you pay. Value is what you get. Praise God. Price is what you pay. Praise God. And what is the price? Your life. And value is what you get. Praise God.
Yan ang nangyari kay Ruth. That's what happened to Ruth. The greater the price you pay, the greater the value or harvest you get. Ruth chapter 2, verse 1. Praise God. Dito ko tatapusin sa chapter na ito. Ruth chapter 2, verse 1. Kasi tutuloy-tuloy ito. May continuity po ito eh. May continuation. Ruth chapter 2, verse 1. Tingnan nyo. Verse 1. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako ay may likuran ng sinumang papayag. Praise God. Hindi na, di ba, hindi na pahinto si Ruth sa pagtuan. Sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung sino ang Diyos mo, siyang Diyos ko rin. Fully committed talaga siya. At nakita ni Naomi na hindi na siya mapipigilan. Kaya ganoon, pinayabayaan siya na sumama. At nung sumama, talagang committed talaga siya. Nung sumama, tingnan niyo po, pagdating nila, eksakto, doon sa kanilang lugar, ay sa Judah, Bethlehem, Judah, anong nangyari? Ay harvest time. At nung harvest time, pagdating, chapter 2, verse 1 pa lang, anong sabi po dito? Isang araw sinabi na ni Ruth kay Naomi, sinabi ni Ruth kay Naomi na sabi, punta po ako sa bukid at mamumulit ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Ibang usapan pag oras na committed ang isang tao. Hindi sa salita lang yan. Si Ruth ay hindi lang sumama kay Naomi. Alam niya ang purpose, ang reason behind kung bakit siya sumama kay Naomi. Kaya nga pagdating doon, ang ginawa niya kagad, nag-isip kung ano kagad ang contribution o magagawa niya. Kaya pagdating doon, sa bahay nila, sa lugar nila, sabi niya, pupunta po ako sa bukid. Wala man silang sakahan, pero mamumulot ako ng mga uhay na naiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Nag-isip kagad. Pambihira. Babae ito ha. Pagdating, sabi niya, ma, punta ako sa bukid. Tatrabaho ko. Tatrabaho, ha? Punta po ako sa farm. Ngayon, punta ako sa farm. Lumaki ako sa farm. Nakalimutan ko na, pero lumaki ako sa farm. Punta po ako, diretso sa farm. Ano nangyari? Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay. Kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz. Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang ang kanilang bayan. Ibang usapan. Pag committed, merong inilalaan si Lord para sa kanya. Praise God. Hello, amen? Verse 4, di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Sumainyo si Yahweh, ang bati niya sa mga gumagapas. Pagpalain naman kayo ni Yahweh, sagot nila. Verse 5, nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babaeng iyon? Alam nyo, pag committed, may ibang kagandahan. Pag committed, bilang panlabas, kaakit-akit, pero hindi seductive. Iba yun. Praise God. May ibang kagandahan. Verse 6, siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab. Sagot ng katiwala. Tingnan mo to. Verse 7, nakiusap po siyang nakapamulot ng nalalaglag na mga uhay. Pinayagan ko naman, kaya't maagang-maaga pa'y naririto na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. Pag oras na committed, piriin mo, ang layo ng nilakbay, pero pagdating sa lugar nila, trabaho kagad. Committed Masipag. Hello, amen? Verse 8, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. 10. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti niyo sa akin? 11. Sumagot si Boaz, nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala.
Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakup-kup. Praise God. Hello, amen? 13, sumagot si Ruth, salamat po, pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi, kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Tingnan mo to, grabe, yung ginawa na desisyon ni Ruth ay nabalita sa Bethlehem. Hello, amen? Yung commitment na kanyang nilakaran ay nakaabot kay Boaz. At sino si Boaz? Kamag-anak ni Elimelech. Praise God. In short, kaya nga kinsman redeemer. Pwede siya talagang i-redeem. Ito, bata pa yung babae. Yung lalaki si Boaz, may edad na. So, parang naisip ni Bong, pwedeng pala kahit may edad na, pwede palang bata. Ang bihira. Praise the Lord. Kasi, tingnan mo, pambihira, ano sabi niya? Ana. Praise God. Ulitin ko So, saan na ba yun? Sabi niya, na kung saan nagkatong, eto. Hindi aksidente lahat Ulitin ko yung verse 3 ba to? Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng manguhay. Kasunod ng mga gumagapas, nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman, ginaganang sa kanilang bayan. Sandali. Nagdesisyon, hindi naman taga roon, walang alam doon sa lugar na yon. Pero nung nagtrabaho, biriin mo, ang ginawa niya, yung pinosisyonan niya na bukid, eksakto doon. Saan? Sa kamag-anak ni Elimelech na pwedeng maging kapartner niya. Tignan mo yan. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Hindi yata naintindihan niyo ako? Walang aksidente kay Lord. Siyang nag-ayos. Si Ruth, pwedeng papunta rito, pero sabi ng Holy Spirit, hindi dito. Diretso pa. Yan pa. Yung kanyang dinesisyonan, kasi mamumulot lang yan Hindi nyo mapipil yung kinukwento ko pag hindi nyo alam ang bukid Pag hindi nyo alam ang bukid Pero sa probinsya, pag tag-ani, yung sinasabing may mag-aani talaga yon. Kasi mano-mano yan noon Huwag mo na nating pag-usapan ngayon. Pero kahit na siguro ngayon, mga machine na may matitira at malalaglag. Yung laking probinsya, pag nag-ani yan, merong mga uhay doon na pag pinulot mo yun, hindi yun nakaw, iyon na yun. Pwede kang maka-isang sako doon, kalahating sako doon. Nakasubok ako ng ganun, nakakalahating sako ko noon Pero doon sa bukid din lang namin. Pero pwede yan kahit saan, pwede. Kahit saan, pwede. Pag oras na, may iwan yan, pupulutin mo yun. May pala yun. Pero iginite si Ruth sa tamang lugar at may aring tama. Sino? Yung inihahanda ng Diyos, nakapartner niya. Kaya nga, kung ikaw ay single, huwag kang magmadali. Hanapin mo yung tamang bigay ni Lord sa'yo. At kung naghintay ka na rin ng matagal, pambihira naman, huwag kang magmadali. Hindi porke yun ang nanligaw sa'yo, para na sa'yo yun. Praise God. Huwag kang magmadali. Hindi ka maubusan ng lalaki. Andiyan pa si Roger, Praise God. Hallelujah. Praise God. Pero mo, sabi niya, pambihira, in-guide siya Isa tama Tingnan mo kung sino inihanda sa kanya. Si Boaz, pambihira. Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman. Grabe naman yan. Praise God. Hallelujah. Amen? Ano ba? Dumating si Boaz doon Tumayo. At anong utos ni Boaz? Hindi ko nakita kanina yun Sino yung babaeng yan? Sabi niya, Moabita po, ganyan. Nakiusap.
meron sinabi si Boaz pero kinausap, anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. O tapos mamaya't maya ay inutusan niya yung tauhan niya. Nasaan yun? May inutusan siya. Ako ay isang dayuhan. Verse 11, sariling bayan. 13. Ito, sabi niya, halika rito, kumuha ka ng isaw-saw mo sa sarsa. Kaya't umpo siya, kasama ang mga manggagawa at binigyan ni Boaz ang inian, tapos tirot hanggang sa mabusog. Nang ipagpatuloy niyang pamumulot, pinagbilinan ni Boaz ito, ang mga manggagawa, hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Bira yan. Ano pa sabi niya? Ito, kayong bumasa nung kasunod. Asan yun? Ayan hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Yung sumunod, kayo ang magbasa. Una, huwag niyo siyang bawalan. Ano pa? Sunod, go! Pambihira yan. Sadyaan. Sabi niya, hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng uhay. Ano pa? Sabi niya, sadyain niyo na. Laglag niyo para may madampot siya. Walang kahirap-hirap na trabaho. Pambihira, sadyain niyo na. Pambihira. Para niya, binigay na lang yung bigkis. Yan, bigay mo na. Sa'yo na yan. Ibang usapan, ang commitment, magdadala talaga ng double harvest. Praise the Lord. Come on, give God the glory. Hello, amen. Sadyaan yun. Kaya ang pagpapala ni Lord ay sadyaan. Kaya nga ikaw, bumigay ka na. Hindi pwede na ganun-ganun lang, lubos-lubusin mo. Don't just attend. Talagang dapat tumatalab yung naririnig mo sa puso mo. May nangyayari sa buhay mo, nababago ka. Huwag kang mag-alala. May ganito na ako. Ganyan. Huwag kang mag-alala. Si Boaz matanda na, pero pambira, may inirahan sa kanya. Balo. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuwan-tuwa si Sophia mo. Pambira. Praise the Lord. Hello, amen? Amen? Kasi, ang commitment, sadyaan. Kaya ang blessing, sadyaan. Ang breakthrough, sadyaan. Ang gagawin mo na pagpapasakop at pagsuko ng buhay sa Panginoon, desisyon yan, sadyaan. Karapat dapat din lamang. Hallelujah. Na talagang makita mo, pag sinadya mo talaga, dinesisyonan mo talaga, sinuko mo talaga, may mangyayari at mangyayari. Praise the Lord. Pero, babalikan natin at tatapusin ko na, tapos na rin ang oras ko. Babalikan natin, eto, sa Sunday, etong verse 1. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako ay may likuran ng sinumang, sa may likuran ng mga sinumang papayag. Babalikan natin yan next week. Bakit? Kasi, ang committed, meron talagang responsibilidad. Pagdating na pagdating, inisip niya kung anong magagawa niya. Pag-uusapan natin yan next Sunday. Ang ating message ay parang telenovela. Praise the Lord. Amen po ba? Praise God. Makikita mo kung paano ang mangyayari. Mga bagay na hindi nangyayari, mangyayari. As long as you commit your life full-heartedly, buong puso, 100%. Praise the Lord. Amen? Amen? Kaya ngayon, mag-decide ka. Praise God. Magkukumit po ako, Panginoon. Praise God. Handa po ako, Lord, na magsuko ng buhay. Magkukumit po ako, Lord. Challenge. Huwag mahiya. Sino ang handa na mag-commit? Lord, magkukumit po ako. Kung first time mo, ang commitment mo ganito, Lord, isusuko ko ang buhay ko, gagawin kitang Panginoon at tagapagligtas ko. Ito ay para sa mga VIPs. Yung mga meron pong kwintas dito. Binalik po natin ngayon yung mga VIP, pag oras na first timer, yung mga VIP, may mga kwintas po yan. Praise God. Hallelujah. Mamaya, pag uwi po kayo, tatanggalin po yan, tali po ang ipapalit sa inyo para
Para sa ganon, babalik kayo sa linggo, tali po yan. Hindi, hindi. Praise God. Sa mga may kwintas na ganyan, gusto mo bang isuko ang buhay mo kay Lord? Gawin mo siyang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Kasi siya lang makakapagligtas. Kung gusto mo, sa mga baguhan, sa may mga kwintas, gusto mong gawin si Jesus bilang Panginoon mo, punta rito sa harap. Kung gusto pagpipray. Yan, praise God. Magmaya, sige, yan. Praise God. Si Trisha, yan, dyan ka lang, Trisha. Ano ba ang pangalan mo? Trixie pala, hindi Trisha. Trixie. Sino ba? Yung may mga kwintas dito, gusto mo bang isuko ang buhay mo? Punta rito sa harap. Yan. Pasensya na kasi, ano nyo rin? Oh, praise God. Mayroon pa ba? Oh, yan. Praise God. Hallelujah. Ano naman pangalan mo, iha? Ha? Jasmine. Almost Jaya. Oh, meron pa ba? Praise God. Gawin mo siyang Lord. Oh. Dito naman, isang paanyaya naman dito, ay ano, yung Lord, magkukumit ako, maglilingkod ako sa iyo. Bibigay ko buong buhay ko. Dito. Praise God. Yeah. Praise God. Hallelujah. Imbitasyon yan ng hindi para sa mga baguhan, kundi yung gusto. Praise the Lord. Glory to God. Ito si ano. Yan, gusto mo brother? Pagpipray po kayo, yan, praise God. Gusto mo ipag-pray ka? Kasama sa pag-pray ba? Gusto mo bang, ato yun. Praise God. Hallelujah. Sige. Gusto mo, isama ka rin sa pag-pray? Gawin mong, tanggapin na. Ali po kayo rito. Ali po kayo rito. Pag-pray ko po kayo dito sa harap. Yan. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pag-pray mo sila. Prayer of acceptance. Praise God. Prayer. Ipaliwanag mo. Hindi, ipaliwanag mo muna. Ipaliwanag mo muna. Praise the Lord. Dito rin. Kasi ito yung panahon para sa ganon. Hallelujah. Na hindi lang tayo umaten, na intindihan natin. May nangyayari dapat sa buhay natin. Nag-grow tayo. Praise God. Ang desisyon nyo na pumunta rito, walang pumilit, kundi desisyon talaga yan. Naintindihan natin yung kayo. Pati yung mga nasa online na, sorry, I forgot, nakalimutan ko kayo, mag-response din po kayo. O, yung mga, meron bang nagre-response, pati yung mga nasa online, praise the Lord. Hallelujah. Ito yung panahon na kung saan, merong nagre-response sa online. Na kung saan nagko-commit po ako sa iglesyang ito, kay Lord, sa church na ito. Yan, pray. Para sa ganoon, hallelujah, lumago tayo. Huwag nating sayangin ang ating buhay, pati yung oras natin. Glory to God. Mag-grow. Doon mo mararanasan ang totoong Diyos na ito. Just close your eyes. Allow the Holy Spirit to speak to you. Allow the Holy Spirit to speak to you. Even yung mga nasa online, i-type nyo, magko-commit po ako. And then, kung saan yung malapit na satellite, i-commit nyo talagang tumulong kayo. Just like what Ruth does. Anong ginawa niya? Pagdating sa lugar, diretso sa bukid, may ginawa siya agad. Yan ang talagang fully committed. That's the price of commitment. Glory to God. Hallelujah. Habang nandyan kayo nakatayo, merong Diyos ngayon na nangungusap sa inyo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Totoo, Panginoon, ang salita mo ay makapangyarihan. Taas niyo ang inyong dalawang kamay. Ulitin ko, ang pag-response nyo ay buong puso na pagpunta rito. At gawin yung totoo ang inyong pagre-response na ito. Hindi ka tumayo ngayon dahil tumayo yung katabi mo o ikaw lang maiiwan. Hindi. Ito ay desisyon mo. Kaya dapat, ang desisyon mong ito, panindigan mo. Praise God. Itaas nyo ang inyong dalawang kamay. I pray, oh God, na kung saan, Lord God, yung mga nag-response na ito, Lord, kikita mo po, Panginoon,
magiging kabahagi at katulong, Panginoon, kaisa, Panginoon, sa iglesia mong ito para lumago po, Panginoon. I pray that each and everyone na nandito na nagre-response, kasamang manasa online, Panginoon, matrain sila as leaders. Matrain sila maging faithful at fruitful, Panginoon. Just like Ruth commitment, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch it on everyone, Lord. Pati po yung mga nasa online, nakikita mo po, Panginoon, nagre-response. Yung po, Panginoon, nagtatype dyan, Panginoon, na ito, ang kanilang ginawa, ang kanilang desisyon ay hindi ang biro, Panginoon. Hindi lang ngayon, Panginoon, kundi simula ngayon, Panginoon. Bukas, hanggang sa mga susunod, hanggang sa pagbabalik mo, habang kami nabubuhay, fully committed sa iyo, willing to pay the price, Lord God. Just like Ruth, Lord, hindi iniwan si Naomi. Hallelujah. At Lord, patuloy kang mag-ingat sa kanilang pamilya. Patuloy kang magpala sa kanilang pamilya. Pati sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah. Maramdaman higit sa lahat yung kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Amang Banal. Patuloy kang gumawa, O Diyos. In the name of Jesus, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Sa iyong puso, sa iyong isip, magpasalamat ka sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Simple, Lord God, prayer and simple decision. Pero, Panginoon, kakaiba ang magiging bunga nito. Pati yung mga nasa online, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Worship God. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Raise your hands. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa mas mataas na dilim, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Tunay kang mabuti, Panginoon. Tunay kang dakila. Lord, kung anong sinabi mo, ginagawa mo. Kaya yung desisyon din namin ngayon, Panginoon, ay aming titindigan
aming gagawin for your glory, Lord God. I-bless mo po ang bawat nagdesisyon, Panginoon. Pati yung mga nasa online, Lord God. Lalago po. Mai-enjoy ang relasyon sa iyo. Mai-enjoy, Panginoon, ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo sa bawat buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, akapin mo, welcome to the club. Come on, welcome to God. Praise God. Hallelujah. Come on, come on, come on. Come on, enjoy. Hallelujah. Enjoy mo. Glory to God. Hallelujah. God bless, God bless, God bless, God bless. God bless, God bless, God bless. Praise God. God bless, God bless you, God bless you. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Alam nyo, pag totoo sa puso nyo yung ginawa nyo, ramdam sa puso mo. Ramdam mo. Yung gaan ng puso, ramdam. Pressure.